Alam niyo po, bago tayo umupo, etong series po natin na ito na I Am. Sabihin nga natin, I Am. We will get to know God even better. Perhaps ikaw po ay 25 years ng Christian, 10 years, ang tagal mo na kay Lord, pwedeng nabasa mo na ang Bible ilang beses, pero this time, ito yung foundation natin, and this is the basic. In the Bible, it says that kapag ikaw daw ay fall out of love or parang hindi ka na nagiging on fire kay Lord, ang sabi, go back to the love you had at first. Kung paano mo minahal si Lord nung una at nakilala siya, balikan mo yung mga bagay na yon. And this time, ito pong series natin na ito, nasasakupin ng month din ng November, we will go back, amen, dun sa love na kung saan yung nagligtas sa atin, kung paano tayo naging on fire noon nung tayo ay bago-bago pa lang sa church. Ibabalik yun ni Lord. Amen. Tayo po'y manalangin. Lord, we welcome you in this place. Holy Spirit, mangusap po kayo sa puso ng bawat isa sa amin. At ang dalangin namin, Panginoon, patuloy niyo po kaming baguhin ng iyong kapangyarihan. It is not by might, nor by power, nor by the words, Lord, na aking sinasalita. Pero Lord, it is by your Spirit na ikilos sa aming mga puso ngayong umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Okay, pwede mo bang i-high five yung katabi mo bago ka umupo? Okay? Ay, pwede ba nating muling basahin ito? 1, 2, 3, go! I am the 7 I ams of Jesus. Now, ang focus po natin ngayon ay nasa Book of John. And in the Book of John, una pong nagpakilala si Jesus as una sa lahat, ito po yung topic din natin for this week na ito ay, next slide please, okay, the bread of life. Sabihin nga natin, the bread of life. Now, hindi po ito church, kung hindi, ito po yung pagpapakilala ni Jesus. Okay, kasi mayroong bread of life na church. And pag sinabing bread, ito siguro yung marahil sa isa sa mga pagkain na madalas kinakain ng marami. Sino mga kumakain madalas ng tinapay? No? Pwedeng pinapalaman nyo sa Baga Burger, kung naka-order na kayo sa kanila. At ito rin, sa iba, pinapalaman na ng peanut butter, ang tinapay. Maraming ginagawa sa tinapay. Pero alam niyo po, one interesting thing ay ang tinapay ay nung unang panahon pa, hindi pa nabubuhay ang marami sa atin. No? Even in the ancient times, ginagamit na po itong pagkain. Ano? Napaka-interesting yung process din ito, na ito pala ay galing din sa isang halaman, no, yung flour, at kaya tayo nakagawa ng tinapay. Napaka-interesting yung process na yon, yung whole process na yon. At yung iba, marami ng mga ginagawa, ingredients, ganyan. Ginagawa ng cake, ang ibang, di ba? Ang mga ganyan, mayroon pa mga iba't ibang pastries. And nevertheless, ang tinapay po na ito, na tinutukoy ngayon in the Bible, it is not just a physical na tinapay. Hindi siya physical, yung primarily na pagkakatukoy ni Jesus, kung hindi, ito po ay something na metaphorical. Kung paano ang tinapay nakakapagpabusog sa atin, parte na ng araw-araw nating buhay, tuwing umaga, pinapabili mo yung anak mo o ikaw bumibili ka ng pandesal, kinakain mo araw-araw, ganun din naman, ang ating Panginoong Jesus dapat maging parte ng buhay natin at talagang siya mismo, no, hindi siya yung nakatira lang dyan, kung hindi sa atin mismo, tinatanggap natin siya sa ating buhay. No? Now, alam niyo po, bigyan ko muna kayo ng background. In John chapter 6, una po, nagkaroon ng miracle si Jesus. One of the miracles na ginawa niya, hindi po healing, hindi
bumuhay ng patay, pero siya po ay nagpakain sa 5,000 tao. Ano? And dito ko po nakita na si Jesus hindi puro spiritual, yung pag siya nagtuturo, kung hindi meron din talagang act of physical or pagtulong din sa mga nangangailangan. One time, pumunta po kami sa isang, kasi kami po ay meron akong subject na world religion, inaaral namin yung relihiyon ng bawat mga, mga major religion sa buong mundo. Pagpasok namin minsan, and then nagtanong kami, ano pong kaibahan nito sa Christianity at sa maraming mga religion sa buong mundo. Sabi nila, isa sa katuruan sa kanila ay, bakit ka muna mangangaral kung nagugutom yung mga papangaralan mo? Sabing ganun, Now, bigla ko naalala, nag-flashback sa akin, sabi ko, teka, John chapter 6 verses 1 to 15, si Jesus, pinakain niya yung mga tao dahil nakita niya na nangangailangan sila. Tsaka siya nagturo. Okay? Now, dito ko nakita na si Jesus, He is a holistic preacher. Pag sinabi pong holistic, kabuuan. Hindi niya gusto punuin ka lang spiritually, pero physically. Amen? Pwedeng ikaw, nakikita mo, blessed ka ni Lord spiritually, you have this, active ka kay Lord, pero paano pagdating sa finances mo? Paano pagdating sa aspects ng buhay mo? Kulang ka ba? Is being Jesus as the bread of life evident ba rin sa buhay mo pagdating sa physical part? Okay? And dito pinakita ni Jesus yung pagiging bread of life niya sa 5,000 tao. Alam niyo po, sumusunod sa kanya nung time na ito ay humigit kumulang na 15,000, hindi lang po 5,000. Ang mga followers ni Jesus po, 98% nitong mga taong ito, sila po yung mga mahihirap. Dahil nung time po na yon, ang laki po ng gap, wala halos middle class. Okay? Even si Jesus, galing po siya sa Nazareth, and ang Nazareth po ay city na kung saan 30 lang po yung families. So napakaliit po nito. Now, kung makikita natin ngayon, in the feeding of the 5,000, ang dami pong sumama kay Jesus dahil may mga bata rin, may mga babae na hindi nabilang sa 5,000, ang nabilang lang ng 5,000 ay mga lalaki. And pinakita ni Jesus yung kapangyarihan niya sa kanila. Ito yung miracle niya na kung saan evidently hindi lang po isa yung gumaling. Kung hindi, or nakaranas ng miracle, hindi ganon, hindi isa lang. Kung hindi, evidently, maraming mga tao. At pinakain niya ang 5,000 with 5 loaves of bread and 2 fish. Ay, naman po kasi, baka balyena po yung pinakain ni Jesus nung time na yon. Hindi po, Ang pinakain po ay dala-dala nung errand boy na 5 loaves of bread at 2 isda. So, hindi pwedeng dala-dala ng isang bata yung napakalaking balyena kung yun yung pinakain nila at kumasya yung kundi maliit lang din talaga. Now, after nito, syempre nangaral si Jesus sa kanila, and then ngayon, pinaalis niya na yung mga tao dahil tapos na. Sabi niya sa disciples niya, pumunta na kayo sa kabila, susunod ako sa inyo. And makikita natin dito ngayon kung saan in John chapter 6 verses 16 to 24, dito naman naglakad si Jesus in the midst of that storm at nakita siya ng mga alagad. Okay? Dito po, hindi nabanggit si Peter na naglakad din sa tubig, pero nakita ng mga disciples na naglakad si Jesus sa tubig, at nung pinapasok niya siya dun sa bangka nila, ang nangyari, pumayapa yung bagyo, yung malakas na hangin, yung malakas na alon, at nakarating na rin si Jesus sa kabila. Now,
Ngayon, syempre, pinauna niya yung mga taong ito, yung mga 5,000 followers niya, no? Na, mga yan. And then, syempre, siya nahuli. Pero gulat na gulat sila dahil paanong nauna si Jesus sa kanila. Okay? Nung time na ito, may bagyo, no? Tapos, yung bangka pa, yung mga disciples pa, sila pa yung nauna sa kabila, no? And this is something po na makikita natin, very miraculous. After na na-feed ni Jesus yung 5,000, naglakad siya sa tubig, and then, nauna pa siya sa mga naunang umalis. This shows, mga kapatid, na kung si Jesus hindi kasama sa buhay natin, alam niyo po, lagi tayong late sa mga promises niya sa buhay natin. One thing na nakita ko po, kailangan natin si Jesus all throughout ng journey ng buhay natin. Kaya tinawag na bread of life. It is something na lagi mong kinakain, kinabubuhay mo, lagi mong nabibili, ginagawa, or eto mismo, taglay-taglay mo lagi yung bagay na ito. Now, let's move on sa verse 25. Tinanong siya ngayon ng mga followers niya. Ang tanong sa kanya, next slide, napa-advance, 25. Okay? Verse 25. Yan, 25. Yan. Teacher, kailan kayo dumating dito? And sumagot si Jesus, tandaan nyo, hinahanap nyo ako kasi nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Pero di nyo naiintindihan ang meaning ng mga himalang ginawa ko. Now, napakain ni Jesus yung mga tao, and ang sabi, meron pang mga basketfuls of bread na naipon mula sa mga tira-tira na kinalap nila. So just imagine, nag-exceed pa yung supply dun sa demand. Di ba? Yung pangailangan ng mga tao, parang busog na sila, pero marami pang kakainin. Yung hindi bitin. Okay? Pero sabi ni Jesus sa kanila, kaya lang naman kayo nandito dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Mukhang ubos na, no? Okay na kayo, nabusog na kayo, parang gusto nyo ulit maranasan yung kabusbugan na yon. Pero ang sabi ni Jesus, tignan nyo po, di nyo naiintindihan ang meaning ng mga himalang ginawa ko. Si Jesus pala, kapag siya po ay gumagawa ng mga himala, hindi yun parang trip ko lang. Kung hindi, may meaning siya na nais iparating sa mga nakikinig, sa mga nakakakita, at ganun din sa mga nakakaranas ng mga himala. Now, ang sabi niya ngayon, verse 27, huwag kayong magpagod para sa pagkain na nasisira. Instead, paghirapan nyo yung pagkain na nagbibigay buhay na walang hanggan. Ito ang ibibigay ng Son of Man. Kasi binigay sa kanya ng Diyos Ama ang karapatan na ito. Lagi po ito nagagamit tong verse na to, particularly kapag kapag yung preacher gusto niya po na ang mga members mamulat sa anong bang mas mahalaga, yung physical o yung spiritual mo. And this time, si Jesus, dahil alam niya busog na sila, alam niya yung pangailangan nilang physical, pero ini-emphasize na ni Jesus na, teka, alam ko, gusto mo yung physical, pero mas bigyan mong importansya yung mga bagay na maglalast forever. Alam niyo po, bumili po ako ng tinapay one time, and then syempre dahil masarap yung tinapay na yon, ayoko mag-travel ulit papunta sa lugar na
pinagbilang ko noon, ginawa ko po, in-stock ko siya. At alam niyo po, nangyayari sa tinapay kapag hindi nakakain at iniwan lang. Ano nangyayari? Inaamag. Nangyayari? Nasisira. Or, kung matamis-tamis yun, ano nangyayari? Nilalanggam. Okay? Now, dito ko po nakita ngayon na kahit ang physical na tinapay, pag hindi na-consume, nangyayari, nai-spoil, ano? Now, yan yung reality of life. Ang physical na bagay na pangailangan natin, nawawala. Ito po ay nag-i-spoil o napapanis, pero yung spiritual na bagay, ito yung naglalast forever. Naalala ko na naman po yung Matthew chapter 4 verse 4. Ano yung sabi doon? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Oo nga, kumakain ka, hindi sinabi ni Jesus na huwag kayong kumain ng tinapay. Di ba? Hindi. Sinabi niya, hindi lang sa tinapay. So now, kung merong tinapay na nagpapa-survive sa atin o pagkain na nagpapabuhay sa atin, sa ating physical na katawan, ganun din katotoo na merong spiritual na pagkain na magpapabuhay sa atin panghabang buhay. Amen. Now, si Jesus ngayon nag-transition po dito at tinanong ng mga tao sa kanya in verse 28, sabay-sabay natin itong basahin. 1, 2, 3, go. Tinanong ng mga tao, ano ba ang gusto ng Diyos na gawin namin? Verse 29, sumagot si Jesus, gusto ng Diyos na maniwala kayo sa pinadala niya. All along, may ginagawa si Jesus na kababalaghan sa kanila, pero hindi sila naniniwala na siya yung tagapagligtas. Minultiply niya na sa harapan nila yung pagkain, nagpagaling siya ng mga may sakit, naglakad siya sa tubig, nauna siya sa kanila, pero hindi pa rin naniniwala yung mga tao sa kapangyarihan na meron si Jesus. Ang tanong sa atin, bakit nga kaya? Hindi naniniwala ang marami kay Jesus. Tayo po, ang gusto natin kasi, manatili po sa physical. In a sense, mag-invest tayo ng kayamanan dito sa lupa, tapos yung panglangit at saka na lang. Pero dito ko po nakita ngayon kung bakit sa mga ibang parables ni Jesus at sa katuruan niya, bakit tayo pinag-i-invest ng kayamanan sa langit? Dahil yun yung mga bagay na hindi nabubulok. At kailangan mag-focus ka dun sa mga bagay na panghabang buhay. Now, on verse 30, ang sabi niya, bumaba ako galing sa langit, hindi para gawin ang gusto ko, kundi para gawin ang gusto ng nagpadala sa akin. On verse 30, next slide please, pakisundan po ako. Next slide. Meron, verse 30, kanina napakita mo na. Okay? Now, verse 38, yon, sorry. Verse 38, now, ang sabi doon, yan, bumaba ako galing sa langit, hindi para gawin ang gusto ko. Tingnan niyo po, no? Bumaba siya saan? Galing sa langit. Nakikita natin ngayon na sinusulat ni John na si Jesus hindi siya basta tao lang na galing sa lupa. Kung hindi, siya po ay Diyos mismo. Kasi galing siya saan? Langit. Para gawin ang gusto ko, kundi para gawin ang gusto ng nagpadala sa akin. So, may messenger ang Diyos na buhay. Walang iba kung hindi si Jesus ngayon. Yung binibigay niyang mensahe sa bawat isa na nasa mundo ng time na yon. Now, verse 32, sabi niya, tandaan niyo, hindi si Moses ang nagbibigay ng tinapay na galing sa langit. Ang tatay ko ang nagbibigay sa inyo ng totoong tinapay galing langit. And
for most of us, ito pong discussion na ito ngayon ni Jesus at ng mga tagasunod niya, ang iniisip kasi lagi ng mga tao, nakatingin talaga lagi ang mga tao primarily dun sa mga leader, no? Sa mga kinikilala nilang mga tao, katulad ni Moses. Oo nga, si Lord nga yung nagpadala nung mana o nung pagkain galing langit, pero si Moses yung ginamit niya. Kaya lang, hindi tayo nakatingin sa giver, yung talaga nagbibigay, nakatingin tayo dun sa mismong tao na ginagamit. Ano? And itong mga taong ito, gusto nila ng physical na representation, sino nga ba yung nagbibigay sa atin? Si God ba o si Moses? And for most of us, ang iniisip natin, teka, yung mga man of God, doon tayo tumingin sa kanila. And ngayon, yung focus ngayon, iniikot na ni Jesus, iniiba niya na, hindi niya na pinofocus kay Moses, kung hindi kay Lord na nagbibigay talaga ng pangailangan ng lahat. And verse 33, sinabi niya ngayon, kasi ang tinapay na binibigay ng Diyos ay yung bumaba galing sa langit at nagbibigay ng buhay sa mundo. Now, ito pong primarily mga sinasabi ni Jesus, hindi na maintindihan ng mga tao dahil hindi nila nare-realize at hindi nila gustong tanggapin si Jesus. Tinatry abutin ni Jesus yung mga tao sa pamamagitan ng mga salita. Pwede po kayo magtanong sa akin na, Pastor, bakit po ganon? Hindi na lang diretsuhin ni Jesus. Ako yung Diyos na nagkatawang tao at nililigtas kayo. Di ba? Tama ba? Pero hindi ganon yung approach niya, dahil kung ganon mismo ka-direct si Jesus, hindi tatanggapin ng mga tao, tatawanan lang talaga siya. Na-try nyo na bang prangkahin ang isang tao? Yung alam nyo hindi siya maniniwala sa isang bagay, yung hindi ka panipaniwala, talagang sinabi mo sa kanya yung totoo, tatawa lang sila. And tinatry ni Jesus, abutin yung mga tao sa pamamagitan nito, dahil ito yung pamamaraan po nila noon, ng pagko-communicate. Mahilig ang mga tao sa mga stories, sa mga kwento, paghahalin tulad, And ngayon, si Jesus, tinatry niyang abutin sila. Pero, hindi nila nakukuha yung sinasabi ni Jesus. Ang tinatanong pa rin nila, next slide, ito pa rin po. Ano yon? Sir, sabi nila, bigyan nyo kami lagi ng tinapay na yan. Bilang kasama dun sa 98%, kung ilalagay natin ang ating sarili sa kanila, 98% ng followers ni Jesus nung time po na yon, ang sabi ng mga Bible scholars, ay mga mahihirap, nagugutom, nangangailangan. One thing na gustong-gusto mo, yung ma-fulfill o magkaroon ka ng lahat ng pangangailangan mo. Take note pangangailangan, hindi gusto. Now, nung nalaman nila na yung bread of life pala, ma-fulfill yung pangangailangan nila, sabi nila ngayon, bigyan mo kami lagi ng tinapay na yan. Now, anong sabi po ngayon na makikita natin dito? Makikita po natin, una sa lahat, yung stages ng pagkilala natin kay Jesus. Tinatanong tayo, ano yung stages ng pagkilala natin kay Jesus bilang siya yung tinapay ng buhay. And hindi po ito to compare yourself sa iba, ay nasa stage 1 ako, stage 2, stage 3, tas siya ganun lang. Or nakakapanliit kasi stage 1 pa lang ako. Hindi po to ganun, pero kanya-kanya kasi tayo ng journey in the Lord. Amen? But this is para malaman mo na kung nandiyan ka sa stage 1 or stage 2, kailangan mong maabot yung next stage. Amen?
dahil alam ko po, marami sa atin dito, alam na natin yung bread of life. It is Jesus. Tinanggap ko na siya sa buhay ko. Pero ang di natin alam, teka, may stages pa pala. Akala natin kasi, okay, go lang, attend ako ng church, okay na to. Pero may stages of knowing Christ. Pinapakilala niya ang sarili niya sa atin as the bread of life. Pero may stages na pagkilala natin sa Kanya mismo talaga. At ang mga tao po, una sa lahat, nasa stage 1. Ano yon? Nasa desire it stage po sila. Minimithi lang nila yung tinapay na yon. Di ba tinanong nila si Jesus, ano po ang gagawin namin para makakain kami ng tinapay na yan? Dine-desire muna. Just like most of us, nung sinabi na, gusto mo bang mapunta sa langit? Opo, gusto ko. Gusto mo bang makaranas ng magandang buhay? Opo, gusto ko. Pero nung pine-present na ngayon, ito yung kailangan mong tanggapin, si Jesus, teka, may desire ka, ginugusto mo, pero ano kaya kapag pinresent na sa buhay mo? For most of us, may negative na tayo kaagad kapag sinabing, oy, Jesus to, may negative ka na doon. And at times, ang hirap sa atin tanggapin tong bagay na to dahil, una sa lahat, pag sinabing desiring Jesus, ano to, magpapastor ba ako? Hindi po. Okay? Actually, makikita natin mamaya na pwedeng pastor ka at meron kang trabaho. Hindi po tinatawag dito na tularan mo yung mga 12 apostles, pero ang gusto ni Jesus dito is ikaw mismo magkaroon ng desire, attention, makuha niya yung attention mo, para sa ganon, mamaya maka-move on ka sa next level na stage 2. Sabi ni Blaise Pascal, mga kapatid, there is a God shape, next slide please. Next slide muna. Oops, isa pa, yan. There is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing, but only by God, the Creator, made known through Jesus Christ. Meron daw God-shaped vacuum. Pag sinabing God-shaped vacuum, merong empty space sa puso natin na hindi mabubusog-busog ng kahit anong bagay. Na-try nyo na po bang kumain ng gusto nyo, ng pagkain na kung saan parang hindi ka mabusog-busog? Bakit ganito? Parang may gusto ko, may hinahanap ako. Kung paanong sa tubig po, di ba? Kapag tinry mo na uminom ng Coke, uminom ng root beer, uminom ng soda, no? Nauuhaw ka lang. Kailangan mo pa rin ng tubig. Merong ganon sa puso ng bawat isa sa atin. Kahit kumain ka man ng ibang pagkain, yung bread of life, kailangan mo pa rin. Now, balikan natin yung verse 35. Sinabi na ni Jesus ngayon sa kanila, ako ang tinapay ng buhay. Hindi na magugutom ang mga lumalapit sa akin at hindi mauuhaw ang mga naniniwala sa akin. Take note yun, mga kapatid. Hindi magugutom at hindi mauuhaw. Ito pong tinapay na to, nung binabasa ko, sabi ko, ano to? Tinapay na may kasamang panulak. No? Hindi ka masasamid dito, kapatid. Kapag tinanggap mo yung tinapay, busog ka dito, sure to. Full pack to. Para ka nag-eat all you can nito. Hindi yung parang, ay tinapay, kasi yung tinapay, ako po, personally, kasi ganun eh. Kapag tinapay, parang di ako nabubusog, ayoko ng tinapay. Mas gusto ko, kanin. Sino may mga ganun dito, di ba? Ako lang ata yun eh. Ako lang pala yun. Okay, para sa akin pala yun. Okay. Pero tignan nyo ngayon, verse 36, sinabi ko sa inyo na nakita nyo na ako pero ayaw nyo pa ring maniwala sa akin. Tingnan nyo po yung pagpapakilala ni Jesus
sa kanila, ako na to. Ba't hindi pa rin kayo naniniwala sa akin? Ako na yung tagapagligtas, ako na yung magfulfill ng pangailangan nyo. Ako yung mapagkakatiwalaan nyo, pero hindi pa kayo naniniwala sa akin. Now, verse 37, sabay-sabay natin itong basahin mga kapatid. 1, 2, 3, go. Lalapit ang... Okay. Lalapit sa kanya lahat ng binibigay ng tatay o ng ama sa langit. Now, wag po tayo ma-confuse mga kapatid. Teka, dalawa ba ang Diyos? Tatlo ba ang Diyos? Anong meron? Alam niyo po, ang napakasimple pong explanation ng Trinity ay ito. Marami pong verses na nagsasabi na ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang banal na Santong Espiritu ay Diyos. Now, kapag sinabi ko pong isa ang Diyos, pero tatlo ang Diyos, may conflict. Tama po ba? Kasi sinabi ko una, isa ang Diyos, tapos tatlo ang Diyos. Yung sinasabi po na 3-in-1, honestly, iniisip ko po dati, ano yun, kape? No? Ano yun? But 3-in-1, ano ibig sabihin nun? Una po, yung 1, tumutukoy yon sa nature. One nature, or tinatawag din na being. What makes God God? Ano ba ang Diyos? Makapangyarihan. Ano siya? Nagagawa niya ang lahat. Siya ay, alam niya ang lahat. What makes God God, yun yung nature niya, isa. No? Yun yung being niya. Okay? What He is, yun yung tanong natin. Ano ba siya? God. Okay? At yung 3 persons, tumutukoy po yun sa sino siya. Okay? Sino siya? And in the Bible, wala pong conflict doon or walang mas mataas sa kanila dahil yung sino siya, tumutukoy sa parang ganito. Kung tinanong ko po kayo, ano ka? Ano sasabihin mo? Tao. Nakuha nyo? One being, pero yung persons, iba. Sino ka? Anong pangalan mo? Okay? Nakuha mo? So kung ako, I'm a human being, pero also I'm a person. Pero may kakaiba po sa Diyos dahil one being, pero 3 persons. Tayo, we are beings, pero magkakaiba tayo, no? Meron tayong magkakaibang isip, magkakaibang puso, pero sila, they are one. In mind, in lahat ng mga bagay na yon that makes God God. Okay? So it's a mystery. Walang ganun na tao. Walang 3-in-1 na tao. Nakuha natin? Walang 3-in-1 na tao. It is God. Now, in this point, sinasabi niya ngayon na ako yung mensahe para sa bawat isa sa inyo. Bumaba ako galing langit, hindi para magpakasarap sa lupa, kundi para gawin yung alin, gusto na nagpadala sa akin. Ang gusto na nagpadala ay maligtas po ang bawat isa sa atin. Next slide. Verse 47, sinabi ngayon ni Jesus, tandaan nyo, ang naniniwala sa akin ay may buhay na walang hanggan. Eternal life. And sinasabi niya ngayon, inulit na naman niya, ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang mga ancestors nyo sa desert nung nasa Old Testament. Nagugutom ang marami sa travel nila dahil sa desert walang pagkain. Pero ang sabi, namatay din naman sila. Pero ito ngayon, ang kumakain ng tinapay na bumaba galing sa langit ay hindi mamamatay. And pinapresent niya ang sarili niya, ako yung tinapay na yon. Kung kayo kakainin ako. Ang weird, ano?
kung kakainin nyo ko, mabubuhay kayo. Hindi po kanibal yung tinutukoy ni Jesus dito. Kung hindi pagtanggap at pagtiwala sa Kanya. Ito po ang next stage. Kung una, desire it, next is trust it. Ewan ko po kung may kinain na kayo na wala kayong tiwala kung ano to. Ano yung kinakain nyo? One time, nilutuan ko po si Bishop or ni Pastora Isbel. Then, parang walang tiwala si Bishop kung meron bang asin yun o wala. Nung time na yon. Alam niyo po, hindi niya kinain. Bakit? Kasi walang tiwala eh. Wala siyang tiwala na yung pagkain na yun, talaga bang may ganon o wala. Nakuha ba natin? It's natural din sa bawat isa sa atin. Kaya ikaw, ayaw mo kumain ng balot kasi wala kang tiwala dun sa kakainin mo na yon. Tama ba? Hindi mo kukunin o tatanggapin yung isang bagay, papapasukin sa loob ng katawan mo kung wala kang tiwala doon. Na alam mong, di ba? Kung alam mong makakasama yun sa'yo yung bagay na yun, hindi mo siya tatanggapin. Hindi mo pagkakatiwalaan yun. Sino dito mahilig sa hotdog? Taas kamay po. Huwag kayo matakot. Hindi kayo sa hotdog. Okay? So, alam natin, di ba, na mayroong mga iba't ibang brand ng hotdog. May mga gusto, tender, juicy, mga ganon, di ba? Pero alam natin, hindi natin alam kung ano yung nasa loob nun, paano ginawa yon, ano yung process nun. Pero kinakain mo. Pero pag nalaman mo na ano yung naging process kung bakit naging ganon, at nalaman mo talaga yung content, paano naging ganon, baka mawala yung tiwala mo sa hotdog. Okay? Kaya yung iba, di ba, inaasar, sabi, ay, aso yan. O kaya, ay, pusa yan. Galing sa ganon, di ba? Bakit? Kasi nawawalan silang tiwala, ano ba yung bagay na yon. And this time, yung mga sumusunod kay Jesus, sinasabi niya, ako yung tinapay. Ano yun? Pagkatiwalaan mo ko. Papasukin mo ako sa buhay mo. Nakuha ho natin? Tanggapin mo ko, hindi dala-dala mo, kundi nasa loob mo. Ang marami pong Kristiyano, tingin nila siguro, may Jesus ako, dala-dala ko. Ang tanong, nasa loob ba? O baka tingin lang natin, nasa labas. Si Jesus po, mga kapatid, gusto niya maging personal sa bawat isa sa atin. I believe, at marami rin pong mga food experts nagsasabi rin, na kung ano man yung kainin natin, hindi lang basta pinagkakatiwalaan natin pinagkakatiwalaan natin yung mga kinakain natin, kung hindi, yung mga kinakain din po natin na yun mismo. Yun din, yung nagiging nourishment na yun sa katawan natin. So kung ano yung kinakain mo, yun din yung nagpapalakas sa'yo. Alam mo na yung kakainin mo, makakasigla sa'yo, so ano mangyayari? Sisigla ka nga talaga. Kasi alam mo yung content nun, alam mo yung nutrition nun. Pero hindi sapat na alam mo na mapagkakatiwalaan yun, kailangan alam mo anong benefit nun sa buhay mo. Bakit mo kakainin yung bagay na yun? Amen? Bakit mo isa sa pamuhay yun? Bakit mo pagkakatiwalaan yun? And ito yung thing sa meron sa kanila, sa mga taong nakikinig kay Jesus. Ano bang maibibigay mo sa amin, Jesus? Pero ilang beses niya nang inulit, kaya kong punuin yung buhay nyo, ako yung umaabot sa buhay ng bawat isa sa inyo. Kaya ko kayong i-feel, and then yet, sila ayaw pa rin nila. Next slide. Sabi sa verse 51, ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba galing sa langit. Kung kakainin nyo ang tinapay na to, mabubuhay kayo ng walang hanggan.
ang tinapay na binibigay ko sa inyo ay ang katawan ko. Binibigay ko to para mabuhay ang mundo. Tingnan niyo po, Jesus confirms it again that He is God. Hindi po siya tao lang. Okay? Ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba galing sa langit. May tao bang bumaba sa langit? Wala. Pero si Jesus yun mismo, nagkatawang tao through Mary. Nakuha po natin? Kaya iba siya sa lahat ng tao na nagsasabi na ako ang Diyos o ako si Jesus. Okay? Next. Okay? Yung sinabi niya dito ngayon, kung kakainin niyo ang tinapay na to, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan, tumutukoy ito sa isang buhay na kung saan panghabang buhay. Hindi po ito basta buhay lang dito sa lupa. Pero makikita natin sa next slide, yan, makikita natin na itong buhay na to mismo, nagbibigay buhay sa buong mundo. Ano yun? Pag sinabing nagbibigay buhay, nagpe-preserve, nagpapasigla. And ito yung tinatawag na Zoe life. Hindi po bios. Sino dito favorite subject mo? Biology. Diba? Bio, it's life din. Pero pansamantala na buhay. Namamatay din. Pero yung Zoe na life, ito yung physical and spiritual life na eternal. Kaya yung eternal life, hindi po yun yung after kang mamatay. Mula ngayon, buhay ka. Pwedeng kumilos si Lord sa buhay mo, maranasan mo ang heaven on earth, na pagpapala niya rin sa buhay mo. Amen? Kasi kinukulong lang natin si Lord madalas, pag namatay na lang ako, doon na lang ako pagpapalain, Lord. Hindi po. Pwede kang pagpalain, Lord, kahit nandito ka pa sa lupa. Magkaroon ka ng konting glimpse of heaven. Amen? Sa finances mo, sa family mo, sa career mo, yun yung gusto ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero tutulad ba tayo sa mga taong ito? The next slide, sabi ni Jesus, pero may iba sa inyo na ayaw maniwala. Tanungin mo katabi mo, naniniwala ka ba? Verse 66, tignan niyo po yung sabi dito. Ito yung isa sa pinaka nakakalungkot na verse sa Bible para po sa akin. Sabi dito, dahil dito, maraming disciples ni Jesus ang tumalikod at ayaw nang sumunod sa Kanya. Pwedeng dinedesire mo, ang tanong sa atin, kaya mo bang pagkatiwalaan si Jesus? May desire ka, kapatid, kay Jesus. Gusto mong maranasan yung buhay na galing sa Kanya. Pero kaya mo bang pagkatiwalaan? Di tulad ng mga taong ito na sumusunod sa Kanya. Kaya iniwan po siya ng 5,000 tao. Well, actually, kung isa-sum up natin lahat yon, 15,000 na tao. Imagine niyo po kung pastor kayo, tapos iniwan kayo ng kongregasyon nyo, 15,000. Parang ganito, umaten. First Sunday, 15,000 lahat. Next Sunday, 0. Ano hong mafe-feel nyo? Nangyari ho kay Jesus yun. Iniwan siya ng mga tao. Kaya humarap siya sa mga disciples niya. Anong sabi niya sa kanya? Kaya tinanong niya ang disciples. Anong tanong niya? Kayo, gusto niyo rin bang umalis? Iniwan ho si Jesus ng marami dahil ayaw maniwala sa Kanya. Gusto lang nila yung miracle, pero yung paniwalaan si Jesus, sorry Lord, gusto ko lang miracle mo. Basta tumahimik ka na lang, miracle na lang. Gusto mo ng kagalingan, ayaw mo kay Jesus, parang katulad ka nung 15,000. Then ngayon, tingnan nyo, naniniwala kami at naiintindihan namin na kayo ang banal, ang pinadala ng Diyos. Yun naman yung stand ng 12.
disciples ni Jesus. Kaya kung makikita natin ngayon, sumusunod pa rin sila kay Jesus. Kahit yung the rest na disciple, na followers niya, hindi sumunod. Sila, stay pa rin. Ang gusto natin talaga magkaroon po tayo ng totoong mga disciples. Hindi basta disciple lang. Or mukhang disciple siya. Kailangan natin totoong disciple. Kasi yung meaning po ng disciple, tinatawag na committed follower. Hindi basta follower, na kapag may di ka nagustuhan doon sa fina-follow mo, oops, next slide, iyoko na sa'yo, iba na lang, kung hindi kailangan natin committed follower. Sabi mo sa katabi mo, committed. Last but not the least na stage, ay ito pong tinatawag na stage 3. Share it. Pinakilala na ni Jesus ang buhay niya bilang bread of life. Ngayon, anong stage ngayon yung pagkakakilala mo sa Kanya? Dinedesire mo ba, minimithi mo ba yung bread of life na yon? If yes, you are on stage 1. Now, kaya mo bang pagkatiwalaan yung bread of life na yon? If yes, you are on stage 2. Ngayon, alam mo yung tinapay? Nabusog ka dyan sa tinapay na yan. Kaya mo bang ibahagi sa iba? O gusto mong, hindi, akin to eh. Bili na lang sila sa iba. Ganun eh, no? Pero kung meron ka na yan at yung iba nangangailangan, kaya mo bang ipamahagi sa iba? In Matthew chapter 28 verse 19 to 20, ito na po ay yung patapos na ng ministry ni Jesus. Now, makikita natin na inutusan niya po yung mga disciples. Ang sabi niya, lumakad kayo at gawin yung disciples ko. Sabi nga natin, disciples ko. Ang mga tao. Kaya, hindi ito basta disciples na nang iwan kay Jesus, pero ito yung mga disciples na kung saan nag-choose to stay. If ever man umalis, dahil itong mga disciples na to, karamihan sa kanila, umalis nung napakaw si Jesus sa cross. Pero nung nagpakita si Jesus sa kanila, bumalik, ibig sabihin, hindi talaga sila aalis. Pwedeng nagkaroon lang ng hina, pero babalik. Amen? Yun yung kailangan daw gawin sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bansa. Magkaroon ng totoong sumusunod kay Jesus. Totoong nananampalataya. May problema man na dumating, babalik yan. Amen? And now, ito nangyari. Sabi ni Jesus, i-baptize niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Holy Spirit. Turuan niyo silang sunding lahat ang inuutos ko sa inyo. Tandaan niyo, kasama niyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Tignan niyo yung take note, kasama niyo akong palagi sa katapusan ng panahon. Bakit kasama palagi? Bukod sa kinain natin yung tinapay, tinanggap natin, pinagkatiwalaan natin si Jesus sa buhay natin, habang pinapamahagi natin po yung tinapay na yon, si Jesus din yung binibigay natin sa kanila. Kaya pag tayo ngayon nag-share, it's all about Jesus. Amen? Hindi yung nagsasabi na, uy, alam mo, ang pogi ng pastor namin doon, umatin ka. Uy, alam mo, maraming magaganda sa church namin, marami kang pwedeng ligawan doon. Hindi po ganon. Ang sinishare natin, si Jesus. Alam mo, kailangan mo si Jesus. Alam niyo po, nagulat ako dahil meron po akong kilala na alam ko, pala parinig siya, sa social media. Then, nung pinag-pray ko po and then tumanggap siya kay Lord,
talagang nakita ko sa kanya yung pagbabago sa buhay niya. Sabi ko, salamat po sa pag-support niyo sa amin sa ministry, ganyan. Sabi niya sa akin, alam mo, pinapollow up ko nga itong mga to. Sinasabi ko sa kanila, alam mo, kailangan niyo si Jesus. Parang vitamins yan. Sabi niya, no? Gulat po ako. Hindi siya isang taon na kay Lord. Nito lang po, actually mga 2 months or 1.5 month ago, no? Talagang totally nagulat ako na convert siya kay Lord. Sinasabi niya na, alam mo, sinasabi ko sa kanila, vitamins yan, nakakatulong yan sa buhay nyo, parang vitamins, hindi po vitamins talaga, no? Makakatulong yan sa buhay nyo. Kailangan nyong manalangin kay Lord, lumapit kayo sa Kanya. Ako, lumapit ako na bago buhay ko. Alam niyo po, yung mga Diyos-Diyosan nila sa bahay or rebulto nila, wala na ngayon. Tapos, yung dati nagpaparinig sa social media, puro verse na yung pinopost. Yun yung gusto pala ni Jesus talaga eh. Na talagang magkaroon ng full transformation sa buhay ng maraming tao, hindi lang sa isa, sa marami. And sinong gagamitin niya? Ang tanong, tumahimik ang lahat. Wala nagsabi ng ako. Siya na lang. Ganun tayo. Sinong gagamitin niya? Siya. Pero alam niyo po, kaya siguro tayo, madalas, pag nababanggit tong verse na to, parang ay iba na lang. Kasi iniisip mo, ay pupunta ng ibang bansa, ayoko. Kasi nakalagay gawing yung disciples ko ang mga tao, saan? Sa lahat ng mga bansa, ay pupunta ba akong ganito, ganyan? Ay pupunta akong ganito? Wag na lang, wala akong budget eh. Akala natin ganun, ano? Pero actually, yung mga bansa po dito, next slide, o lahat ng mga bansa, tumutukoy po sa ethnos na salita. Ang ethnos po, ibig sabihin niyan ay multitude o company. Grupo ng mga tao na kung saan meron po silang common thing. Example po estudyante ng PUP. So, grupo talaga sila ng mga tao. Yun yung bansa na tinutukoy dyan. Hindi po necessarily kailangan lumabas ka ng Pilipinas at pumunta doon. Pero may mga grupo. Example, may grupo ng mga tao na kung saan hindi nakapagtapos ng elementary. Reach out mo yun. Puntahan mo yun, sharean mo yun. Mga grupo ng mga wala ng asawa, puntahan mo yun. Bakit? Yun eh. Ethnos, tumutukoy sa isang grupo ng mga tao na meron silang common thing, kaya sila nagsasama-sama. Nakuha ho natin? O part ng LGBT community. Ethnos din po yun. Kung may mga sakit na cancer, samahan nila. Yun. Kailangan mong pumunta doon at i-reach out sila. Nakuha ho natin? Now, yan yung tinatawag na ethnos. And we are called po na i-share yung gospel, i-share yung bread of life sa buhay ng bawat isa sa kanila. Now, ang tanong sa bawat isa sa atin, ano po yung laman ng puso ng Diyos? Alam ko po, nalaman na to ng ibang mga umaaten ng Tuesday, pero kailangan ko itong i-preach po sa bawat isa sa atin. Dahil kailangan tayong ma-remind dito. Ano yung laman ng puso ng Diyos? Just recently po, ako ay pumunta sa school, nakipag-meet sa mga classmates ko rin, meron kaming gathering sa school, and then, nagkape kami, narinig ko, may lalaking matanda, sabi niya, alam mo, ito, number 1, Jesus loves you, ganyan, sharing sila, nakikinig po ako. Then, nag-washroom yung sinesharean niya, tinanong ko siya, sabi ko, ay, hello po, born again po ba kayo? Christian po ba kayo? Oo, sa ganito kaming church, malaking church po, na umaaten. Ay, ganun po. Nag-share pa po kayo sa age nyong yan? Ano na po bang age nyo? 75 na ako. Tapos, paano po yung asawa nyo? Nasa bahay po ba siya, yung asawa nyo? Yung asawa ko, 74 years old. Ayan, no? Nagulat kami, kasama ko po yung mga kaklase kong pastor.
Nagulat kami, kahit ganong age, nagsishare. Hindi hadlang po yung age. Hindi hadlang yung trabaho. Kasi ang laman ng puso nila ay kung ano yung puso ng Diyos din mismo. Amen? One thing na gusto ni Lord para sa atin ay ito po. Malaman natin, 2 Peter chapter 3 verse 9, na ang Panginoon ay hindi mabagal sa pagtupad sa pangako niya. Di gaya ng iniisip ng iba. Actually, tingnan niyo po ito, no? Sabi niya, actually, pinagpapasensyahan niya kayo. Kasi ayaw niyang may mapahamak kahit isang tao. Ayaw ni Lord yun eh. May mapunta sa impyerno, ayaw niya yun. Pero ang tanong, may gusto ba sa next na sentence na to? Ang gusto daw ng Diyos kasi ay magsisi at tumalikod sa kasalanan ang lahat. May nagtanong po sa akin, sabi niya, Pastor Jace, hindi po ako Christian. Iba po yung pinaniniwalaan ko. So, sa impyerno ako. Sabi ko, ako rin naman pupunta dun eh. Ikaw, tayong lahat. Ang kaibahan ito, sabi ko, meron na akong pananampalataya ngayon na kung saan ang tiwala ko hindi sa mabubuting gawa ko, kung hindi sa mabubuting ginawa ni Jesus. Amen? Dapat ako talaga sa impyerno dahil makasalanan ako. Bawat isa sa atin. Pero dahil mahal niya tayo at yung tiwala natin nasa Kanya, alam ko na gusto ko siyang makasama habang buhay. Kaya yung mapupunta sa impyerno, yun yung ayaw kay Lord. Sabi ko, inabot na nga tayo ni Lord eh. So, ikaw, ayaw mo ba yun? Simple na lang, hindi mo pagpapaguran. Pero mamahaling buhay yung binigay niya. Buhay ni Jesus. Amen? Kaya, dito ko nakita po, gusto niya talaga ngayon, magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Kung ano yung dating ngayon na buhay natin, teka, may mali ako sa buhay ko, ayaw ko na to. Kasalanan na to, ayaw ko na to. Magawa mo man, matempt ka, ihingi mo ng tawad kay Lord. And life goes on. Ito yung kailangan malaman ng maraming mga tao. Na kung saan, hindi lang gusto ni Lord maligtas ang bawat isa sa atin, pero kahit po yung mga malulupit sa atin. Next slide. Si Paul kay Timothy, nagsabi siya na mabuti daw gawin na ipag-pray yung mga nasa matataas na posisyon. Kasi usually, nung time po na yon, abusado po talaga sa kapangyarihan yung mga nasa posisyon. Ano? Now, kahit po yung mga gumagawa ng kasamaan sa atin, wag natin isipin na hindi sila gustong iligtas ni Lord. Gusto pa rin silang iligtas ni Lord. And natutuwa siya kapag pinagpipray natin sila. Na Lord, yung gumagawa sa akin ng di maganda, chinichismis ako, sinisiraan ako sa kumpanya. Lord, mayroon silang ganito, hindi magagandang comments, Lord. Gusto niya pa rin, tinan nyo, no, maligtas at malaman ng lahat ang totoo. Yun yung gusto niya. Kaya ang nasa puso ng Panginoon ay una sa lahat, ito po, next slide, multiplying churches. Dumadami yung church. Nagmumultiply yung church. Hindi lang nandito, kung hindi nasa iba't ibang mga lugar. Now, pag sinabi pong church, wag natin isipin na building. Dahil po yung church o ecclesia na tinatawag dyan, ito po yung Kristiyanong pagsasama-sama o grupo ng mga taong nagsasama-sama para kay Jesus. Hindi ito yung building or lugar, no? Katulad nito, hindi ito po talaga yung church. Ang church ay ganito.
Kung kayo ng connect group nyo, kayo ng pamilya nyo, nagsama-sama kayo sa isang lugar para kay Jesus, church yun. Yun po talaga yun. At ang bawat isa sa atin talaga ay church din. Templo ng Diyos. Okay? Dito po galing yung salitang iglesia. Di ba? Ecclesia, iglesia. Now, ang gusto ni Lord, dumami yung mga tao na ito na sumusunod sa Kanya. Now, kung gusto ni Lord na dumami yung mga tao, of course, kailangan merong klase ng community na sinasamahan. May kalidad ng mga tao. Ito po yung tinatawag na next slide, Acts 2 communities. Hindi basta dumadami yung church, pero may ginagawa sila. Hindi yung basta every Sunday, dumadami lang, kundi within the week, may mga ginagawa sila. At ano yon? Example po natin, ang Acts chapter 2. Ang sabi dito, sabay-sabay nating basahin, 1, 2, 3, go! Nagpatuloy sa pagsasama-sama na parang magkakapatid ang mga disciples at shinare nila ang mga ari-arian nila sa isa't isa. Araw-araw, nagmi-meeting sila sa temple, sama-sama silang kumakain ng tinapay sa mga bahay nila, kumakain sila na masaya at maluwag sa kalooban nila. Verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at natutuwa sa kanila ang lahat ng mga tao. Araw-araw, dinadagdag ng Panginoon sa grupo nila ang mga naliligtas. So yung klase ng culture na yan, actually, yan yung gusto nating maging culture ng church. Hindi yung parang pumunta ka na lang ng church, parang pumunta ka ng cinema, pagtapos nung palabas, di ba, uwi ka na. Hindi mo nakilala yung iba, hindi mo nakausap yung iba, tas wala kayong connection sa ibang mga umaatin. Parang sa'yo, dito ka lang, nanonood ka lang sa preacher, nakikinig ka lang, okay na ako, pwede na akong lumabas. Yung iba pa, di ba, hindi pa tapos yung video o yung ending dun sa cinema, lumalabas na. Di ba? Hindi tayo ganun. Ang church ay church, hindi po sinihan. Amen? Kaya pwede ba alamin mo muna yung pangalan ng katabi mo ngayon? Baka di mo pa kilala yan. Kilala mo ba yan? O hindi pa? Pag di mo pa kilala, kilalanin mo ngayon. Amen? Okay? So, ang gusto talaga ni Lord, ang nasa puso niya, next slide, magkaroon ng multiplying church, and then, magkaroon ng form ng Acts 2 community, and then ito po magkaroon ng 4th generation na multiplication. Ano po yun? Kung kanina, next slide, pinakita natin yung commission, gusto ni Lord na dumami ang lahat ng mga tao na kumikilala sa Kanya, magkaroon tayo ng magandang culture na hindi puro chismisa na lang, puro mga siraan sa isa't isa, ganyan, no? Hindi ganun na culture, kundi magandang culture sa loob ng church, then magkaroon tayo ng gagawin, course of action. Paano ko po gagawin ngayon, Pastor, na ako po magiging part nito, na nakapag-share ako ng bread of life? Ito ngayon. Next slide. Una, number 1, going to places. Kailangan pumunta ka sa mga lugar, kahit saan yan. Kahit nasa mall ka, nasa business ka, nasa office ka, nandoon ka sa park, naglalakad ka, dyan sa tabi-tabi na pag ikaw namimili, no? Sa tindahan, sa school, go to places. At hindi lang para tumingin doon, bumili ng pagkain o anuman, pero number 2, mag-share ka sa kanila. Share mo, ano ba yung ginawa, ano po sa share ko? Ang share mo, ano ba yung ginawa ni Jesus sa buhay mo? Ano yung sinasabi ng scriptures about the bread of life? Na kailangan siya sa buhay natin kung merong parang emptiness kang nararanasan sa buhay mo, pwedeng ibigay ni Lord sa iyo, punuin ka niya sa bagay na yon. Amen? And number 3, ito yung growing the grain, pagpapalago ng binhi. Dito po tumutukoy na yung discipleship. No? Kailangan i-involve mo yung sarili mo doon.
Na hindi ka basta attendee lang, pero meron ka mga taong inaalagaan. At gathering the harvest. Ikaw mismo nag-gather ng mga tao, hindi puro one-on-one na lang ng one-on-one, kung hindi puro, mag-gather mo sila sa isang moment, sa isang lugar. Alam niyo po, I believe na itong verse na to ay para sa generation natin ngayon. Dahil marami na po nakakilala kay Lord. And may mga marami rin po, palipat-lipat ng churches, kaya lang walang nag-gather sa kanila, walang nagke-care sa kanila. Ang sabi ni Jesus, next slide, sabi niya sa Matthew chapter 9, verse 37, "The harvest is plentiful, but the laborers are few." Konti po yung mga gumagawa. Huwag niyo pong hayaan, encourage ko po sa inyo, no, na puro kabataan lang din. Sa mga katandaan po natin dito, mag-reach out pa rin tayo sa mga ka-age din natin. Marami po sa kanila, hindi rin sila sure sa buhay nila. Kailangan nila si Lord. Amen? Kaya, tingnan niyo yung sabi, "Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest." Now, meron po sana ako sa inyong gustong ipalabas. Pwede ba natin maipalabas yon? Yung "This is our church." Pero next slide muna. Makita muna natin yung yan. Okay? Alam niyo po, gusto ni Lord magkaroon ng maraming disciples. Pag sinabi pong disciples, hindi po ibig sabihin nito mag-full-time kayo sa church. Hindi po ganon. Kundi disciples, kahit doktor ka, tignan niyo po yan, oh. Kahit doktor ka, pwede kang maging pastor. Kahit nagluluto ka, cook ka, pwede kang maging teacher. Okay? Secretary ka or manager ka, pwede kang maging nagtatayo ng church, apostol. Engineer ka, pwede kang evangelist. Yun yung gusto natin po talagang mangyari sa church natin. Na lahat tayo capable. Darating po ang church natin, maniwala man kayo sa hindi. Pero mangyayari to. Darating po ang panahon na dadami yung membro ng church. Ang tanong po, sino naman yung tatayo kung puro kami from Monday to Sunday? Sabihin ho natin, di ba, itong place natin, 100 yung 150 yung nakakadalo. Kung dumating po sa time na 3,000 yung umaatin sa church natin. Bakit? Monday ng umaga may service din. Hapon may service din. Gabi may service din. Hanggang Sunday, puro 3 service. Baka lawit na hudila namin ni na Bishop nun. Di ba? Sino yung mag-aalaga rin sa mga marami? Sino yung gagamitin ni Lord? And pwedeng nag-i-speak na si Lord sa iyo ngayon. Huwag kang mapanghinaan ng loob o kaya may isipin mo na di mo alam gagawin. Alam niyo po, ang dami ho nating materials na pwede magamit sa pag-share. Ay, di ko alam kung paano ganyan. Madaling hong matutunan yun. Amen? Kaya ba natin play na? Okay, sige, play natin. Papatay muna ng ilaw natin para...
Palakpakan po natin si Lord. Okay? Now, siguro yung iba sa inyo, ay ayoko matapon sa Africa. Di ba? Kasi tinapon no? Ni-lunch sa Africa. Pero the thing is, alam niyo po, ito yung culture na gusto natin ma-promote sa church. Talagang kahit bata, matanda, walang pinipili, lahat nagdi-disciple, kahit isa o dalawa po. Hindi ho ito makakasama sa kalusugan nyo o sa buhay nyo. Actually, matutuwa ang Diyos dahil bakit na nakapagdala tayo sa Kanya. Amen? Now, next slide. Alam niyo po, ito yung church ngayon. Next slide, please. Yan. Ito yung church ngayon sa lugar po ng Laodicea sa Turkey. Okay? Ruins na po siya. Now, nung time po na ni Paul, or ni John, ni Paul at ng iba pang mga apostles, ito po ay existing pa rin, nakatayo nung time na yon. Pero ngayon, in ruins na siya. Now, what happened was, in the Bible actually, meron pong verse in Revelation chapter 3, na kung saan may message si Lord sa church sa Laodicea. Na ang message niya is, kailangan huwag kayong maging lukewarm na Kristiyano. Kailangan maging hot or cold sila. So madalas ang inisip po natin, di ba, kapag lukewarm Christian, ito po ay tumutukoy sa personal na relationship mo kay Lord. Ano ka na, hindi ka na mainit, hindi ka na active, hindi ka na passionate, parang ganon, ano. But actually, tumutukoy po yun primarily sa relation sa kapwa, yung pagiging lukewarm. At kasi bakit? Nung time po nila, next slide, pakita nga natin to. Okay, meron po tinatawag na pipes. Ganyan po yung pipes nung unang panahon, ano? Na kung saan mula po yan dun sa bundok, dahil wala pong source noon, walang mga nawasa, ganyan, ano? Walang mga dam, mga ganon. Ginagawa nila, kukuha sila ng pipes na ganyan, tapos papunta sa bundok, at sa bundok meron mga spring. So, hindi ko alam kung mainit o malamig yung tubig, pero kung mainit man, after nyan, pagdaloy nyan hanggang sa city ng Laodicea, mangyayari po, hindi na mainit yung tubig. Kasi sobrang layo na ng naging travel. Kung malamig man, maya-maya hindi na malamig. Okay? So, actually, yung Laodicean church po na to, sobrang sagana nila, rich sila, mayaman po sila. Bakit? Kasi next slide, sa kanila po yung textile business nung time na yon. Yung mga damit, mga bahay rin po kasi noon, puro tent, no? Sa kanila bumibili talaga yung mga tao. And essential yung tubig, sagana sila sa tubig, para pong Saudi Arabia noon yung Laodicea. Bakit? Kasi yung tubig talagang clean water kailangan kapag kagagawa ng mga ganyan, no? Yung dye mo, kailangan nasa tubig, lalagay mo yung ganyan. Kaya napakayaman po nila nung time nito. Pero sa totoo lang, sabi ni Lord, mahirap kayo sa paningin ko. Lukewarm kayo, isusuka ko kayo. Ano ibig sabihin nun? Alam niyo po, sabi ni Dr. Jojo Manzano, next slide, huwag tayong maging katulad ng church sa Laodicea. Mga maligamgam na mga Kristiyano. Hindi malamig, hindi mainit. Bakit? Yung malamig na tubig ay nakakapagpagaling. At yung malamig na tubig naman ay nakakapagpaginhawa. Kaya sabi ni Jesus, di ba, because you are neither hot nor cold, isusuka kita. Ano yun? Bakit kaya ganon? Dahil yun yung heart ni Jesus na-spread natin yung gospel. Hindi tayo maging concerned dun sa riches lang natin, sa family natin, sa kung anong meron tayo, kontento ka na, umating ka ng church, hindi po dun nagtumitigil Kaya kung makikita niyo po yung Laodicean church, actually, yan po yung ika-7th na church dun sa 7 churches. And I believe it's not an accident na nasa huli siya. Dahil baka yung marami in the last days ay
wala nang desire na makapagpagaling, na makapagpaginhawa sa kapwa. Remember the bread of life? Na yung bread na yon nakakapagpuno ng buhay ng mga tao, nakakapag-fulfill ng desires nila. Yun yung kailangan ng mga tao, mga kapatid. Tayo mismo magamit ni Lord sa kanila. Kaya ito po, kailangang magpagamit tayo sa Diyos. Amen? Kahit po sa mga member ng family natin, dalhin natin sila kay Lord. Huwag po mawala sa isipan natin tong bagay na to. O mawalan tayo ng interes. Huwag tayo maging katulad ng Laodicean church. Amen? Tayo po'y manalangin. Lord, we thank you. Because today, alam namin na yung mga mensahe mo na ito tungkol sa tinapay ng buhay, Lord, we will not just desire it, but also, Lord, pagkakatiwalaan ka namin. Higit sa lahat, Lord, isi-share ka namin sa iba. Lord, wag niyo pong hayaan na magstay lang ang bawat isa sa stage 1. Lord, Holy Spirit, kayo po yung mag-convict sa hearts ng mga tao to move on to the next stage. Dahil kasama po namin kayo sa lahat ng ito. And ito po yung laman ng puso nyo. Panginoon, we thank you because truly you are great, you are powerful, Lord. In Jesus' name. Mga kapatid, gusto ko po kayong ipanalangin. Kung meron man dito po, yung nangailangan ng healing physically, nararamdaman ka sakit sa likod mo, nararamdaman ka sakit ng ulo, and at times, yung kaliwa mong tenga, hindi makarinig, dahil hindi mo alam din kung anong nangyari.